pinanawagan ng Malacanang sa publiko na maging alerto sa June 12. Kasunod po yan ang mga ulat tungkol sa umano'y planong kaguluhan sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. At para po pag-usapan yan, makakapanayam natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga, Yusek. Yes, magandang umaga, Angela. Good morning, Andre. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Morning po. Opo, Yusek, ano po itong mga ulat na natatanggap ng palasyo tungkol daw po dito sa umano'y bantang panggugulo sa June 12? If I can remember it correctly, rally daw yan sa June 12 tapos magmamarch siya towards Malacanang. Marami sigurong destabilizers na naman ang nagnanais at sinasabayan ang gulo sa Senado na gustong ipahid ang lahat na naman ng kasalanan sa Pangulo. Di natin alam, no? Tingnan natin kung paano ba gumalaw ang sitwasyon ngayon. Kasi kung iisipin mo ganyan, magulo na nga sa Senado, pero ang nagsasabi na gumagawa ng gulo sa Senado ay kasalanan ng Malacanang, itinutuloy yung Malacanang. Sino ba nagtuturo sa Malacanang? Si Senator Alan Cayetano. So di natin alam kung ito ba planado, sinasakyan ng gulo, samantalang ang Pangulo tutok lang sa trabaho. So ano ang dahilan para sila ay mag-alsa o sumugod sa Malacanang, samantalang ang daming issues na dapat na tignan, dapat ang Senado ay nagtatrabaho na ng tuloy-tuloy, pero magulo pa rin sila. Yusek, So hindi natin alam, di ba? opo. Wala pa naman pong umanong kumpirmadong banta, no? Pero ano po yung mga precautionary measures o hakbang na ginagawa po ng pamahalaan upang matiyak po yung kaligtasan, lalo na sa pagdiriwang po ng Araw ng Kalayaan. Nabanggit, singit ko na lang po, Yusek, magkakaroon din po yung Manila Marathon. First time in history, tatakbo sa EDSA. So bukod po sa mga security measures, ano po yung mga paghahanda natin sa June 12? Alam naman natin na kumaga nasanay na ang kapulisan natin, ang mga kasundaluhan natin sa ganitong klase mga ingay. Although syempre ayaw naman na nilang makialam dito, no? Pero pagdating sa peace and order, handa po ang PNP. Sa lahat ng pagkakataon, ilang beses na po nangyari yan, yung mga pagbabanta na yan ng destabilization noong nakaraang taon. So handa naman po ang ating kapulisan patungkol. Okay, Yusek, sa ibang usapin naman po, no, alam po nating suportado ng palasyo ang liderato ni Senator Win Gatchalian. Ano po ang pananaw po ninyo sa isinagawang pagdinig, no, last week ng Cayetano Block noong pong nakaraang linggo, at nakikita niyo po ba na meron po itong tinatawag na usurpation of authority? Ganito kasi yan, no, Angela and Andre. Kapag sinabi kasi natin usurpation of authority, ito yung mga pagkakataon na wala kang otoridad, wala kang kapangyarihan, pero nagpapanggap ka sa tao na meron kang kapangyarihan. So, pagka may false representation, may lack of authority, tapos alam mo sa sarili mo na wala ka ng power, pwedeng tumakasuhan ng usurpation of authority. So, sa pagkakataong ito ba, alam mo na wala kang kapangyarihan? Definitely wala ka ng kapangyarihan kasi may kinikilala ng bagong liderato. Pero pinipilit mo, telling to the people, you're still in power. Tapos nag-function ka pa as if you're still in power. Are you in good faith? I don't think so. Pero Ganun yung elemento ng usurpation of authority. Pinipilit nga po niya, no, sa kanyang one of his Facebook lives, sinasabi po niya na ang katotohanan ay nasa kanya at dahil nga daw po 3 libro ang kanyang pinagkukuhanan nitong katotohanan na ito, which is yung Rules of the Senate, Constitution, and the Bible. Your reaction on that? Oo. Lahat yan ay magsasabi na wala ng kapangyarihan si Senator Alan Cayetano. Unang-una sa Bible, wala naman nakalagay dyan na provisions ng Constitution. Maliwanag din naman sa Constitution natin that the Senate shall elect its president by the majority vote of all the members. Pero meron din tayong jurisprudence. Marami ng mga legal luminary, legal experts, mga dating justices at dating mga Senate presidents nagsasabi na ang applicable ngayon ay ang jurisprudence at ang principles behind Avellino versus Cuenco.
So hindi naman sinabi ng konstitusyon at ng mga jurisprudence natin na kapagka wala yung 2 tao dito o hindi niyo ma-reach yung 1 tao dito, ay mananatili kayong dapat 24 ang pagpapabasihan or recognize sa number base. 'Di ba? So, mananatiling paralisado kapag ganyan ang kanilang pananaw. Saka uulitin natin 'to, Angela and Andre. 2015 nagkaroon na rin ganito ng klaseng sitwasyon. Okay? Nagkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon. 2015 sa pangunguna ni Senator Franklin Drilon. Mhm. At nandoon ang 2 magkapatid, si Senator Alan, si Senator Pia, kung saan nadeklara 12 ang binanggit nila na quorum at that time. So, hindi natin alam bakit nagbabago na ang kanilang pananaw. Dahil siguro hindi ito naaayon sa kanilang kagustuhan. Mm. Ito po, paano niyo po sasagutin yung mga alegasyon nga ni Senator Alan Peter Cayetano, Yusek, na sinasabi niyang nangingialam daw yung ehekutibo, yung Malacanang, sa mga nangyayari po ngayon sa Senado kasi he keeps on reiterating, he keeps on fighting for yung independent, quote-unquote, independent Senate. Pero nangingialam nga daw po yung ehekutibo. Ano po naman yung reaction niyo dito? Pagbabalikan natin lahat Oo. May 11 nangyari ito. Oo. Sino ba ang nagpilit kaya Senator Bato de la Rosa na pumunta doon? Kaya nagpunta doon yung NBI kasi nalaman na darating Kasi meron ng warrant of arrest. Sino ang naglagay sa protective custody kay Senator Bato de la Rosa? Hindi ba ang Senado sa pamumuno niya? Sino ang nag-order kay Aplasca na mag-lock and load, na magkaroon ng putukan doon, na pasukin yung premises ng GSIS, nag-iisang NBI agent, paputukan, lahat ng ito ay may permiso ni Senator Alan Cayetano. Ito bang tunggulo na to? Sasabihin natin na nakikialam ang Pangulo? Hindi ba siya naman lahat na nag-order yan? Yung pag-boycott nila ng 3 araw, ito ba ay may intervention ng Pangulo? Lahat na nangyayari diyang gulo sa Senado, putukan, pagpapatakas or pagpapalabas kay Senator Bato de la Rosa, wala ritong kinalaman ng Pangulo. Kasi kung nakikialam ang Pangulo, hindi dapat magulo sa Senado. Kung nakikialam ang Pangulo, walang putukan, hindi nakalabas Senator Bato de la Rosa, walang boycott, maayos ang hearing dyan. At hindi magkakaroon ng hindi sila mag-a-absent 3 araw. So lahat ng gulo na yan, ito ay nasa pamumuno ni Senator Alan Cayetano. Yusek, nabanggit nga po ni Angela, no, yung pag-Facebook Live. Parang every Saturday, nag-Facebook Live po si Senator Alan Peter Cayetano. Ito recently, is last Facebook Live nung Sabado lang, sinabi ni, may warning, sabi siya na mag-ingat daw kay Senator Win Gatchalian at huwag magpagamit sa Malacanang. At mag-usap daw po sila. Ano naman po tugon nyo dito? Siguro mas mag-ingat ang Senado sa sinasabi ni Senator Alan Cayetano kasi hindi ito nagdudulot ng pagkakaisa. Naaapektuhan po yung bansa, naaapektuhan po yung ekonomiya sa ganitong mga pamamaraan ni Senator Alan Cayetano. Wala nagpapagamit, matalino po si Senator Sherwin at sarili po nila itong desisyon. Kung ano man na nagkaroon ng session dyan, ano man na pag-usapan dyan sa Senado, lahat po yan ay kanilang pagdidesisyon. Nagkataon lamang po na absent sila. Hindi sila pumunta. So kung talagang gusto po niya na makipagdebate dito, wag po niyang ituro yung Malacanang. Pumunta po siya sa session at doon po sila makipagdebate. Alright, lastly po sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Senado, actually we are going to hit 1 month already sa June 11 kung hindi pa po matapos itong Senate fiasco na to. Ano ang panawagan po ng Malacanang sa mga senador? Magsalita na po kasi ang Pangulo, get back to work. Ibig sabihin, tapusin nyo to kasi kailangan kayo ng taong bayan, kaya umayos kayo dyan. Umayos kayo kasi ang sabi ng Pangulo, ang ehekutibo nagtatrabaho, ang judiciary nagtatrabaho. Kayo na lang ang tanging magulo dyan Dahil nasa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, sumobra ang gulo sa Senado. Hindi naman ganyan dati.
Alright, maraming salamat po muli sa inyong Thank you, oras. We Yusek. always appreciate you. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro. Mga kapatid, Andre